busiest places in the Philippines, business central district at financial capital ng buong bansa. Yan ang next stop natin, ang Makati City. Ang Makati City ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Manila. Ang syudad na ito ay napapalibutan ng mga sumusunod: Pasig River sa northeast, Taguig City at Pateros sa southeast, syudad ng Maynila sa northwest, samantalang Pasay naman ang nasa southwest. Ang Makati ay mararating sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan na kinabibilangan ng bus, jeepney, taxi at maging MRT. Maraming pwedeng daanan papunta rito, katulad ng dalawa sa main arteries ng Metro Manila, ang EDSA at ang SLEX o South Luzon Expressway, at marami pang iba. City of Makati ang 7th largest city sa buong Pilipinas na may total land area na 27.36 kilometers o 2,736 hectares. Ang Makati na dating swamp ay isa na ngayong mahalagang syudad dahil ikinukonsidera itong financial capital at Wall Street ng buong Pilipinas. Ang lugar na ito ang pinaka-modern city sa buong bansa at major global economic competitor sa Asia. Maraming global companies ang may opisina at headquarters sa syudad na ito. Nasa Makati ang Philippine Stock Exchange, Ayala Avenue na tinatawag na pinakapuso ng Central Business District o Wall Street of the Philippines. Ang lugar na ito ay dati palang isang swamp o lugar na matubig. Noong una itong matagpuan ni Don Miguel de Legazpi noong 1571. February 28, 1914, sa bisa ng Act 2390 ng Philippine Legislature, pinaigsi ang pangalan ng lugar at naging Makati. Nakikita niyo ba tong picture na to? Ito ang picture ng lumang Makati Business Area. Dati siyang airport. O ayan, alam niyo na ha. At itong mga streets na to, hindi ko lang sure kung ano mismo. Nandyan yung Ayala Avenue, Makati Avenue, Paseo de Rojas, at saka kung ano-ano pa. At yung mga sinabi ko na streets na yon, kaya pala sila malalapad kasi dati silang runway ng airport na tinatawag na Nilsson Airport. Simula noong 1970, naging financial and commercial capital na ng Pilipinas ang Makati. Mula sa dating swamp, ngayon ay kinikilalang financial capital na ito ng bansa. January 2, 1995, sa pamamagitan ng Republic Act 7854 ay naging independent city ang dating swamp na ito at kinilala bilang Makati City. Kung babanggitin natin ang kasaysayan na mga nasusulat ngayon, nagsisimula lang nabanggitin yan nang dumating dito ang Kastila. Sapagkat nang dumating ang Kastila dito, yung kauna-unang gobernador, general ng mga Kastila dito, San Miguel Lopez de Legazpi, napunta dyan sa pok na yan. Talaga yan, basan-labasan na lugar. Patag yan eh. Patag yan. Ngayon, hindi magkaintindihan kung bakit nabanggit yung salitang Makati. Yung salitang Makati, nanggaling sa salitang kumakate. Kung ipopokus mo ang pansin mo sa Makati ngayon, at ibabalik mo ang alaala mo sa kasaysayan ng Makati ng una, makikita mo ang laki ng inunlad ng Makati. Sapagkat nung panahon ng Kastila yan, ibang-iba Makati. Nung araw, yung Makati ayon sa kasaysayan, yan ay nang dumating Kastila, isinailalim yan ang tinatawag na pamunuan sa Santa Ana. Yun hindi pa maayos ang kuwan ng Maynila. Yung Santa Ana, isang distrito na pinangangasiwaan yan sa ilalim ng mga paring Agustino. Ngayon, sakop nila yan tinatawag na Makati. Yan kuwan. At kung tawagin ng araw yan, tinatawag yan San Pedro
de Makati. San Pedro de Makati. At nang malaon, yung Pedro, Piro. Kaya kung minsan, saan ka umuwi? Sa San Piro. Pero totoo niya Makati. Ngayon, nagpatuloy na ganyan yan, dumating ngayon ang Amerikano. Pagdating ng Amerikano, alam ba ninyo mga kababayan, kung ilan lang ang populasyon ng Makati ng mga panahon yon? 2,500 lamang. 2,500 lang as of 1900. Ang City of Makati ay binubuo ng 33 barangay at nahahati sa 2 distrito. At ngayon, narito tayo sa District 1 ng Makati sa bahagi ng Barangay Pio del Pilar, named after the local hero of Makati. July 11, 1865, nang isinilang dito sa Kulikuli, Makati si Pio Castañeda, ang national hero na nakilala natin bilang si Pio del Pilar. Ganito pa ang itsura noon ng Kulikuli, ibang-iba sa itsura nito ngayon na kung tawagin ay Barangay Pio del Pilar. Pinalitan ni Castañeda ang kanyang apelyido para maiiwas ang kanyang angkan at pamilya sa mga kaguluhang nagaganap noong panahon ng gyera. May 1896 nang sumapi sa Katipunan si Del Pilar, binuo niya ang Katipunan chapter na tinawag na Matagumpay na kanyang pinamunuan. Idinisenyo niya ang war flag na ito para sa kanyang chapter. Pinangunahan niya ang mga rebelde sa Battle of Binakayan noong November 9, 1896 at nakubkub nila ang isang bayan mula sa Spanish authorities. Pero bago yan, minsan ding naaresto ng mga Spanish authorities si Del Pilar at pilit na pinapaamin kung sino pa ang kasapi ng Katipunan. Ang kanyang huling laban ay sa pagitan ng mga Amerikano na naganap sa bayan ng Morong. Kasama ang kanyang mga tauhan, nakipagsabayan sila sa puwersa ng mga Kastila, subalit natalo at nahuli ang grupo nila. June 21, 1931, nang mamatay si Pio del Pilar sa Kulikuli, Makati.